INC Ako TV, your kapatid vlog. Hello, what's up mga kapatid? This is Science Ako TV, your kapatid vlog. For today's video nga po pala ay pag-uusapan natin ang 5 mga mahalagang bagay kung bakit ako nakakumberte dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngunit kung bago pa lamang po kayo sa ating YouTube channel, ay huwag po sana ninyong kalimutan na mag-click sa subscribe button at huwag niyo rin pong kalimutang sipain. Oo, sipain nyo na mga kapatid ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na i-upload natin. Kung kayo naman po ay nanonood sa ating Facebook page, ay huwag po ninyong kalimutan na i-like, i-follow, at i-share nyo na rin po ang mga videos na ating ina-upload dito para lahat po ay magkaroon din po ng inspirasyon. Alright, eto na nga po pala mga kapatid. Sa mga kapatid, panglima po sa ating bucket list ang doktrina. So mga kapatid, dati po ay kung hindi nyo na itatanong ay rin po akong kaanib dati ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na naniniwala sa 3-in-1 or 3 persons of one God. At naroon din po na nung tayo po ay nagkaroon po ng spiritual wandering, ay napunta naman po tayo sa born again Christian kung saan ay naniniwala sa 1 in 3 or there is one God in 3 manifestations. So yun po ang kanilang doktrina. At meron pa nga po na dinadaluhan ako dati so ayun, nandun po yung doktrina na dalawa ang Diyos, may isang dakila at may isang maliit. At ito na nga, napunta naman po tayo dito sa Iglesia ni Cristo na talagang pinaninindigan ang kaisahan ng Diyos o ang pagkakaroon ng iisang Diyos na may lalang ng lahat ng mga bagay. Okay. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat ng ating mga kapatid na kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo na ang lahat ng mga aral o doktrina na itinuro sa atin ay talaga namang nagmarka sa atin, sa buong pagkatao natin. At ang lahat ng mga natutunan kong mga doktrina ay siya naman talagang nakabatay sa Biblia. So, ang pang-apat po sa ating bucket list ay ang gusaling sambahan. Ayan. Nung mga panahong yon, tagal ko nang nakikita ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na nga yung Templo Sentral na noon ang akala namin nung mga bata pa kami ay palasyo. Kasi ang laki nga, parang palasyo. So, hindi namin alam na sa Iglesia ni Cristo pala yon. Balik po tayo. Yung mga gusaling sambahan ho ng Iglesia ni Cristo ay talagang masasabi po natin na may kaayusan, napakaayos, napakagara, mga magaganda, lahat po ay konkreto. At doon po talaga ako humanga kasi may mga sekta ng relihiyon na tumatanggap lang ng mga handog ng mga miyembro pero hindi man lang makapagbigay ng kahit ni isang bahay-sambahan na kung saan doon po magtitipon-tipon ang lahat ng mga mananampalataya na dumadalo po sa kanila. At dito naman po sa Iglesia ni Cristo, talagang makikita mo na mayroon ho silang banal na dako na kanilang pagkakatipunan. So yun po yung mga dahilan, yung dalawang yon. Pumasok po tayo sa pangatlo sa ating bucket list, ang organisado at maayos na pagsamba. So, nung naimbitahan nga po pala ako na sumamba dito sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay pagpasok ko pa lamang, nakita ko na mayroong kaayusan. Hiwalay ang mga babae sa lalaki. Mula sa pagpasok ay makikita mo may disiplina. Hanggang sa paglabas ay may disiplina. Gayun din po sa pananalangin, makikita mo na may sinseridad ang lahat. Maging sa awit, ng mga papuring awitin ay makikita mo at mararamdaman mo na mayroong parang may umaagos na malamig magmula ulo hanggang talampakan. Ganun yung mararamdaman mo. At ang bottom line po dito, maayos ang pagsamba ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dito sa loob ng Iglesia ni Cristo, talagang makikita mo na mayroong mga panuntunan na tinutupad, which is doon ako humanga dahil hindi ito magawa ng ilang mga relihiyon. At pagdating naman sa pag-aawitan, nandun yung solemnity. Napaka-solemn po ng mga papuring awitin na kinakanta ho sa loob ng church building. Ang Diyos ay seryoso
Kaya dapat seryosohin ho natin ang paglilingkod natin sa Kanya, lalong-lalo na sa pagsamba natin sa Kanya. Sa pangalawa naman po ay ang community and livelihood programs ng Iglesia ni Cristo. Ito ang maganda mga kapatid. Meron po silang lingap sa mamamayan, mapa-local man o mapa-worldwide man. Talagang makikita mo na nandun paglingap ng iglesia sa lahat ng mga nangangailangan. Actually, hindi lang naman mga kapatid ang nakikinabang dito, kundi nandun po ang pakikinabang ng lahat ng mga hindi kaanib. Dahil para po sa kanila ang lahat ng lingap na kailangan. Kaya ibinibigay ho ng Iglesia ni Cristo yan. Nandun din po yung eco-farming sa iba't ibang dako ng mundo na inuorganisa po ng Iglesia ni Cristo para magkaroon po ng mapagkakakitaan, hindi lamang po ang mga kaanib sa loob ng iglesia, kundi maging sa mga hindi kaanib. May mga pabahay din po na programa ang iglesia para po sa mga kapatid na nangangailangan ng bahay sa isang dako. Lalong-lalo na yung mga nasunugan, yung mga nasa lanta po ng kalamidad, ayun po ay talagang tinutulungan po ng ating pamamahala. Okay. So, at ang isa sa mga hinangaan ko sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang pagkakaisa ng bawat kaanib at ang pag-iibigang magkakapatid. Makikita mo talaga dito mga kapatid na kapagka mayroon pong panawagan ng gaya niyan, worldwide walk, talagang tumutugon ang lahat ng mga kaanib. Walang sabi-sabi, tinutugon kaagad, which is yun ang hindi kayang gawin ng ilang mga sekta. Nagkakaroon ng dental and medical mission ng Iglesia ni Cristo, ang lahat talaga ay tumutugon. Yung mga professional doctors, mga professional dentists, mga nurses, ang lahat ng mga nasa healthcare professional industry na mga kaan sa loob ng Iglesia ni Cristo ay talagang tumutugon sa panawagang ito ng pamamahala, which is doon ako na-amaze. Kasi kaya masasabi ko na ang pagkakaisa dito sa loob ng Iglesia ni Cristo ay talagang mas matibay pa sa bakal. So, ayan mga kapatid, maraming salamat nga po pala sa panonood po ninyo at pakikinig sa kwento po ng aking conversion. Muli po mga kapatid, kung nagustuhan po ninyo ang content na ito, ay huwag niyo po sanang kalimutan na i-click ang subscribe button. Mag-subscribe po kayo. I-share niyo po ang video na ito para makapag-inspire po sa maraming mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kapatid na nasa proseso po ng pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kung kayo nanonood naman po sa Facebook page po natin, huwag po ninyong kalimutan na i-click ang like, i-follow po ninyo ang ating page, at i-share nyo na rin po ang mga videos na ina-upload po natin. So, sa susunod po, ay magkakaroon po tayo ng isa pang topic na pag-uusapan. At sana'y subaybayan po ninyo ang lahat ng mga videos na atin pang ina-upload dito. Ingat po kayong lahat. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang dito na lamang po. Thank you so much.